Alam niyo, itong ating ginagawang ito, mga kapatid, ay palaging preparasyon. Ang term palagi na ginagamit sa Bible ay ready. We all need to be ready for something. And we all need to build up each other so that we can be ready for anything. There is a number 50 up ahead to which we will all do the work. And like all our lighthouse works, even related works, yung mga, ang DNA ay lighthouse. Ang dugo ay lighthouse. It's time for you to join us. Plan. Amen? This is gonna be a great homecoming. Right after our 48th anniversary, the pastor announced that our 50th celebration will be grand, where all people from different places, they will come together and we will see the grace of God. So doon pa lang, ang sabi ko, this must be a huge gathering. Yung sa planning pa lang, na sabi sa amin ni Pastor, sabi ko ng dalawa ni Reyna, you have to propose a budget for the whole thing, no? So, unang proposal namin is 15 million, no? Alam mo, bilang finance guy, lahat ng papasukin natin dapat computed. Kaya ba? Pero sabi ni Pastor, ipaubaya natin sa Panginoon, sa biyaya ng Panginoon, kakayanan ng buong eklesiya. Pumunta tayo ng ocular inspection sa World Trade Center at inalam na kailan available, and then agad-agad kinuha na yung quotation. Wow! October of 2024, we signed the contract. Yun lang bago dumating ang Panginoon. Bago dumating ang Panginoon. And He will come. Yung bang meron tayong maririnig sa Kanya, Lighthouse, kayo ang nanguna so that I may be pleased in your works. It may be sacrificial for us, but you know what? It's never in vain. Isa ho sa mga naging tungkulin ko ho ay yung hikayatin, paalalahanan, i-follow up ang lahat ng mga kapatiran, lalong-lalo na po yung mga naging kapatid ko po na naging pastor na may mga simbahan. At yun po ay isang bagay na makita mo sila at nagkasama-sama tayo dahil po sa biyaya ng Panginoon na nakita natin, naalaala ulit natin yung punot dulo kung bakit tayo naligtas at nagpapatuloy pa sa paglilingkod sa Panginoon. Salamat sa ating bishop na ipinakita niya itong vision na ito at hindi ito makakalimutan ni numan sa tanang buhay. Siguro po nung minention ni Pastor yung mag-register lang kahit hindi po magbayad. Basta pumunta, mag-register para maging kasama sila sa bilang. So, dun po, nakita po natin yung pagkilos ng Panginoon. Kasi po yung mga may kakayahan, yung isa kaya niya, isa hindi. So, nag-complement po yung bawat isa para po mapunan yung kakulangan po. Being one of the leader na pastors mo ng ating church, kailangan ko talagang sundan kung ano yung galaw ng ating pastor. Kasi hindi ako pwede mag-divert sa kung naman ng movement niya dahil yung tech natin, sensitive ang ating pastor sa audio. So syempre, yung pinagkatiwalaan yung audio kailangan niya kunin. So yun ang binantayan ko mabuti dahil dapat talaga maayos ang ating audio at yung system ng buong system ng ating tech. So binantayan ko rin mabuti yun. Sabihin, lahat ng members natin, sama-sama doon sa paglilingkod na yon.
Ngayon, Panginoon, ang linggo ng talagang paghahanda para sa All Lighthouse Grand Homecoming upang, O Diyos, ipagyaman ang iyong biyaya sa amin. At ito'y magiging basihan ng lahat ng aming pagkilos, Panginoon. Kung wala ang iyong biyaya, wala kaming kaligtasan at wala rin kaming kakayanan upang gumawa ng mga bagay na kalugod-lugod sa iyo. Ngunit pinuspos mo kami ng iyong biyaya, Panginoon. And for that, hindi lang may nagagawa kami sa iyong kaluguran, meron pa kaming rewards. And for that, dear God, we praise you, we glorify you. We thank you. In Jesus' name, amen. Nakakatuwa po na nakita ko yung biyaya ng Panginoon doon po sa willingness po ng ating mga kapatiran sa lahat po ng Lighthouse Works. Dahil sa Olgo, hindi lang po tayo nagsama-sama sa isang lugar, kundi kahit na tayo ho ay magkakalayo ay nagsama-sama tayo sa paglilingkod at sa lahat ng preparations ng ating ingress at egress. All glory belongs to our God as we celebrate 50 years of God's amazing grace in all Lighthouse Bible Baptist churches. We now declare the ministry booth to be open! Napakaganda po ng kinalabasan ng ating ministry booth, kabuuan ng ating Olgo. We thank the Lord for everything, magmula sa ating pastor hanggang sa lahat ng kumilos para ang ating Olgo ay maging masasabi nating good success. At ganoon din naman, lalong-lalo na sa mga naging ministry winners, maraming salamat sa inyo at congratulations sa mga pastor na siyang nagpagal din naman at organize ng kanilang mga ministry winners sa kanilang mga churches. In a way, pine-prepare kami ni Pastor na kundi pa darating ang Panginoon, at least we already know what to do, how to do it, and why we do it. Laging pinapaalala, sabi ni Pastor, that yung Lighthouse Theater production natin, it is a spiritual experience. So dapat mas higit sa lahat na ihanda namin yung spiritual namin na katayuan para maging ganap sa harapan ng Panginoon. Definitely, there were a lot of challenges. Pero parang lagi akong bumabalik dun sa premise, una, God's grace. And also, dahil ito yung platform na meron tayo to provoke many others to serve the Lord together and to love and good works.
It's a blessing na nakikita natin na nagtutulungan yung bawat isa. And it's only by the grace of God. And salamat sa Panginoon, no? Dahil kahit very challenging, 2 years ago pa lang, na-accomplish natin lahat. Kasi nakikita mo na kahit marami yung sinuserva natin na tao, is merong galak sa puso nila. Merong kasiyahan, merong kagaanan ng loob. Nagkalakip-lakip lahat. Ang ganda nung dating nung narrative, ang ganda nung rendition ng choir, kahit walang practice altogether. Pero biyaya talaga ng Panginoon nangyari. So nag-collaborate talaga sa lahat. Kumbaga, hindi ko nakita yung all-go natin na kakayanin talaga ng isang tao. So kailangan lahat kami, kikilos kami, magtutulungan kami, nagbe-brainstorming para magkaroon ng magandang music ang ating all-go. Na-appreciate ko, sobrang yaman ng biyaya ng Panginoon sa lahat na naipakita natin, sa mga luha na nakita kong tumulo. Nakakatuwa na naipakita natin sa napakaraming kapatiran from, hindi lang dito sa Manila, pati sa provinces at sa abroad na dumating talaga to witness the grace of God in Lighthouse. Sa mga pagpapala na nakita ko rin po during our all-go rin po is makita na binabasa po yung magazine din po natin. Kasi ito yung something na maaari nating maipamana sa mga younger generations din para maipaalam sa kanila kung paano tayo nag-start and then kung paano tayo pinagyaman ng Panginoon din sa mga ministries din po natin. I really praise God for their love for the Lord. Ang gawain ng Panginoon sa Lighthouse, people spread. Ang liwanag ng Lighthouse, there is a very essential thing, significant role, especially sa mga kabataan. The grace of God makes us actually to have a fresh start. The grace of God does not look back for whatever bitterness we experience. You ask, bakit ganyan ang Lighthouse? It is because we were raised in the grace of God. The grace of God in us must be seen, must be heard, must be tasted, and even must be felt. Because we were showing people that we could not be stopped because of the grace of God. Sinabi ni Pastor that we will have this grand celebration. Sabi ko, parang wrong timing. Can you imagine, nagsisimula pa lang during the time nila ang ating LMGC project. Provision ng Panginoon na pinagkaloob itong date na to na February 28 and March 1. Isang eklesiya ang gumagalaw sa isang goal na magkaroon tayo ng isang napakagandang
na napakagandang showcase ng biyaya ng Panginoon sa ating lahat. Walang gawain na inangat, walang gawain na binaba. Lahat tayo bilang isang lighthouse, ecclesia, and other na related na works, nagtulong-tulong at naibigay, ang katatayang pupuro sa Panginoon sa magitan ng ating Olgo. We continue to minister to one another. Sana hindi ito maputol, hindi sana magtapos lang sa Olgo. Magpatuloy ito, that we minister one to another as good stewards of the manifold grace of God. But then I would like for us to be able to move forward even after we're 50. Tapos na ang Olgo, but that is not the end of Lighthouse. This is a beautiful edifice, one that really gives us all the platforms we need.